Okay, so our video for today is how to do the eyelash extension. Okay, so here is our model as a mannequin, and then kakailanganan natin ng ring, okay, and then glue, eyelashes, and then ang model natin, then brush, okay, and then yung ating tweezer. Yung tweezer, ang gamit ko ay isang diretso at isang medyo pa L. Okay, so kung saan kayo komportable yung tweezer, yun yung gagamitin nyo. And of course, kailangan natin ng scissors. Okay, so bago tayo mag-umpisa, you have to brush your eyelashes to make sure na nakaayos siya. And then kailangan natin ng glue. So, ito yung lagayan ko ng glue. Yung iba nilalagay sa loob, pero sa akin ang ginagawa ko ay ganito. Kuha ka ng tape. Okay, konti lang. And then, putol ka ng konti. And then, ilagay mo siya sa taas ng ring mo. Yan. Para hindi sayang yung ring mo. And then, pagtapos yan lang, itatapon mo yung pinaglagyan mo ng glue, and then shake mo yung glue mo, maglagay ka ng konti lang, yan, lagyan mo ng konti, yan, sara mo ng maigi, and then see, yan lang, ganyan lang, hindi mo kailangang magpakahirap dun sa lagayan na napakalalim, tapos nasasayang lang. Okay, so magtipid-tipid din ng materials kasi madalas budget airline sa mga customer, tawad ng tawad, so tipid-tipid ka rin ng gamit. Okay, so mas na mag-eyelash ka, ang pag-eyelash talaga, ang idea niya is lalagyan mo ng fake eyelashes yung natural na eyelashes ng client. So, ito, kukuha ka, and then lalagyan mo ng glue, and then ididikit mo. So, bago ka magdikit, bago ka makumuha ng eyelashes, ang gagawin mo is, hahanap ka muna ng target mo. Okay? So, dapat target. So, ang tawag dyan is isolation. Isolation means, ina-isolate o hinihiwalay mo yung target mo na eyelash doon sa iba, para hindi siya, ang hindi siya magdikit-dikit. So, yun yung purpose ng pag-isolate. Okay, so bali, ang ginagawa ko, idip mo doon sa loob yung mismong yung eyelash, and then tsaka mo siya idikit. So, ang paglagay is hindi siya sagad, malapit doon sa roots, pero hindi siya sagad. Okay, yan. Okay. Pwede mo pang ma-adjust hanggat hindi pa natutuyo. Dapat wala kang electric pan. May electric pan kasi ako dahil mainit. Okay. And then, kuha ka rito ulit. Tingin ka ng paglalagyan mo. Hindi mo naman kailangan nakatutok itong isa. Is pang-isolate mo talaga to. Pang ganyan. Pero kung nakikita mo naman yung eyelashes, hindi mo na kailangan nakaganyan kasi sa baguhan, mahirapan ka, matutusok mo yung mata ng client. Ngayon, kung separate mo na siya from the other, madali na lang yun, ilalagay mo na lang. Okay, sa real na mata, like, halimbawa, hindi ito, anong ginagawa ko, ginaganyan ko lang siya. Once na pregnant mo, nag-open up, kita mo na yung eyelashes. So, minsan, hindi mo na kailangan lagi ito kailangan. Yan, hindi mo kailangan hindi talaga requirement na dapat ganyan. Iyan lang is para make sure mo lang na naka-isolate. Okay? Para yung glue hindi didikit dun sa mga katabi. Okay? So, yun talaga. Okay, hindi siya gaano. Pag sobrang malayo, ilapit mo ng konti. Habang hindi pa tuyo, pwede mo siyang ilapit. Okay? So, paulit-ulit lang naman yan. Kumuha ka, idip mo dun sa glue mo, okay? And then, pag ganyan na may bilog, alisin mo lang yung bilog kasi yan yung mamumuo eh. Okay, yan. And then,
yan. Ay, sorry. Nalaglag na ba yun? Nasa tenga. Okay. Okay, kuha tayo ulit. Nalaglag. May malakas kasing hangin. Okay. Minsan, pagkuha mo nagiging dalawa, okay lang yan. Hindi naman kailangan talaga isang-isa. Minsan, dalawang nakukuha mo, okay lang. Wag lang lahat na talagang maramihan. Minsan iba tinatamad, dinadamihan na mali din. Okay, pag classic ang ginagawa mo, that means classic is very natural yung dating ng eyelash. Ay, ano ba yan? Yung hangin. Hold on na. Okay. Dali. Papatayin ko electric fan ko. Nililipat siya ng hangin. Okay, kasi yung glue ko, bago pa. So, hindi siya gaanong, masyado pang watery. Okay. Yan, patayin ko muna electric fan ko para makapag-demo ako ng maayos.